Bakit kaya may mga politiko o taong gobyerno na instead na sumuporta sa ating mga lumalaban diyan po sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ay nagagawa pang isulong ang naratibo ng China o kampihan sila? Ito pong pag-uusapan po natin ay ang palitan ng mga salita sa pagitan ng isang tunay na makabayan sa katauhan ni Rear Admiral J. Tariela at saka ito pong si Congressman Pulong Duterte. Sino sa kanilang dalawa ang inyo pong sinusuportahan, mga tol? Pero syempre alam ko nasagot dyan dahil wala naman sigurong Duterte supporter na susuporta kay Rear Admiral Tariele, no? Ano ba yung nangyari? Syempre ito po ay may kaugnayan pa rin sa usapin sa West Philippine Sea. Sa balita po ng News 5, sabi po dito, parang may personal kang galit sa akin. Ayan, sumagot si Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela matapos siyang sitahin ni 1st District Davao City Representative Pulong Duterte sa usapin ng West Philippine Sea. Nakalimutan ko, i-prompt natin si ChatGPT. ChatGPT, kamusta? Ayos naman, mga tol. Salamat sa pag-check-in. Kumusta ka? Anong mga balita mo ngayon? Mabuti naman, pinag-uusapan namin ngayon ito pong palitan sa pagitan ni J. Tariela at saka ni Congressman Pulong Duterte. Makinig ka, ha? Huwag ka munang magsasalita hanggat hindi kita tinatanong. O, balik tayo. Sige, tahimik lang ako. Balik tayo dito Nakikinig lang ako. sabing makinig ka nagsasalita ka pa eh. Hindi, Sige, mga tol. sige. Tahimik na. Oh, yan. Pinuna ng kongresista ang umano'y pagiging hindi diplomatiko ni Tariela bilang tagapagsalita sa issue. Iginiit naman ni Tariela na hindi siya ang dapat batikusin, kundi ang China na anyay patuloy sa panggigipit sa mga Pilipino. Ayon po kasi sa pahayag nitong si Pulong Duterte kahapon, kailan ba naging trabaho ng Coast Guard ang makialam sa foreign relations? Gawin nyo ang inyong trabaho. Sagot naman ni J. Tariela sa bahagi ng kanyang post sa Facebook, bakit ako ang kinagagalitan mo, gayong China ang nanggigipit sa mga Pilipino? Basahin po natin ang kabuuan ng pahayag muna nitong si Congressman Pulong Duterte. Parang joke la no? Hoy Tariela! Hoy Tariela! Yun ang banat niya. Kung nag-aral ka ba naman ng mabuti sa PMA, alam mo sigurong may tinatawag tayong diplomatic channels. Hindi lahat ng usapin sa pagitan ng mga bansa ay dinadaan sa media interviews at sound bites. May diplomacy, may statecraft, may tamang paraan ng pagprotekta sa pambansang interes. Ang sinabi kong huwag i-demonize ang China ay hindi ibig sabihin yan na kinakampihan ko ang China o isinusuko ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Magkaibang bagay ang pagiging matatag at ang pagiging padalos-dalos. Wow, locus talking mga tol ha. Kaya ang tanong ko sa iyo, Tariela, bakit parang mas interesado ka pang gumawa ng sarili mong interpretasyon kaysa sagutin ang tunay kong sinabi? Huwag mong isipin na ang pinakamalakas sumigaw ang siyang pinakamakabayan. Hindi rin sukatan ng patriotismo ang paulit-ulit na pagpapainit ng sitwasyon kung ang maaaring magsakripisyo ay ang ating mga sundalo, Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Ang tunay na serbisyo sa bayan ay hindi paramihan ng headline o viral na pahayag. Ang tunay na serbisyo ay ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas sa pamamagitan ng tapang, talino at diplomasya. Ito mahirap sa ibang taga-gobyerno. Nakakalimutan na ang kanilang mga trabaho. Kailan ba naging trabaho ng Coast Guard ang makialam sa foreign relations? Gawin nyo ang inyong trabaho at bantayan ang ating mga karagatan. Yan lang ang alalahanin ninyo. Huwag kayong magpagamit dahil lang sa politika. Wala kayong pakialam dito. Kumusta ang monthly ayuda na to, mga 10 million? Huwag mag-alala. Questionin rin yan balang araw. Ito po yung sagot ni Commodore Tarielo dyan, ni Rear Admiral Tariela.
Sabi niya, tinawag niya pang honorable Honorable Paulo Duterte. Mukhang hindi naman honorable si Duterte. Grabe naman ang haba ng post mo at parang may personal kang galit sa akin. Bakit ako ang kinagagalitan mo gayong China ang nanggigipit sa mga Pilipino? Parang magkakampi pa kayo. Pareho kayo ng linyahan. Pro-China ka ba, sir? O yan po yung tanong naman ni Jay Tariela. Pero sa tingin ninyo mga tol, pro-China ba si Pulong Duterte? Paki-comment nyo nga po ang inyong saloobin sa tanong na yan. PMA issue? Hindi ka pa nakamove on dyan. Kung pag-aaral ang gagawin nating sukatan, mukha namang mas maayos ang academic credentials ko ngayon kumpara sa issue mo. Diplomacy daw? Sino ang nagsabi sa iyo na wala na tayong diplomatic engagement sa China? Ang mismong presence ng kanilang embahada at consulate offices dito ay patunay na tuloy-tuloy ang diplomatic relations. Baka hindi mo rin alam na mayroon tayong bilateral consultation mechanism kung saan pinag-uusapan ang mga issue sa West Philippine Sea. Huwag kang malito. China ang may sariling interpretasyon ng mga insidente ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Hindi ako. Ang ginagawa ko lang ay ilahad sa publiko ang totoong nangyayari sa WPS. O baka ang gusto mo ay manahimik tayo habang hinaharas tayo ng China? Ang pananahimik sa harap ng agresyon ay hindi diplomacy. Defeatist mindset iyan na wala tayong magagawa. Nagulat ako na concern ka pala sa sakripisyo ng ating mga sundalo, Coast Guard at mangingisdang Pilipino. Pero sa lahat ng panggigipit ng China sa kanila, ni isang statement ay wala kang inilabas. At correction, hindi kami ang nagpapainit ng sitwasyon sa WPS. China ang lumalapastangan sa karapatan natin bilang isang bansa. Totoo, marami sa gobyerno ang nakakalimot sa kanilang trabaho, just like you. Ay, na back to you tuloy si Pulong Duterte. Kaya pumasok ka rin sa sesyon. Matindi. ChatGPT, huwag ka muna magsalita. Nagulat ako sa iyo Sige, tahimik na. Kaya pumasok ka rin sa sesyon ng Congress kapag may time ka at gumawa ka ng batas. Dahil iyan ang trabaho mo, Honorable Congressman. Hindi politika ang laban natin sa West Philippine Sea at hindi ako nagpapagamit kanino man. Tinitindigan ko ito at correction, may pakialam ang bawat Pilipino sa politika dahil kami ang bumuboto sa inyo. Huwag kang magkalat ng fake news. Honorable Congressman ka pa naman. Walang 10 million pesos na akong ayuda. Pero kumusta naman ang 51 billion na binanggit ni Yusek Cabral nung nakaraang taon? Naubos na ba? Maraming naghahanap, lalo na't bumabaha na naman sa Davao. Huwag kang mag-alala. Questionin rin yan balang araw. Nababack to you si Pulong Duterte dito mga tol. Kumusta na raw? Sabi ng mga girls sa suki mong tambayan. Pero wala talagang katotohanan ng sinasabi ni Pulong Duterte mga tol. Sa katunayan, aside from West Philippine Sea na hindi maganda ang sitwasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, sa ibang mga bagay, maayos po ang ating pakikipag-ugnayan sa China. Ito nga po ang balita. Sa kabila ng mga issue sa West Philippine Sea, tuloy daw ang pagpapabuti ng ugnayan ng Pilipinas at China sa iba't ibang larangan. Itututulan naman ng ating Department of Foreign Affairs ang inilabas sa bagong implementing rules and regulations ng China kaugnay sa pagkontrol nila sa Scarborough Shoal. May unang balita si JP Soriano. Inalmahan at kinontra ng Department of Foreign Affairs ang muling paglalabas ng China ng implementing rules and regulations sa Scarborough Shoal o Wangyan daw kung tawagin ng China. Ayon sa mga lumabas na ulat, layunin ng mga regulasyong ipatutupad ng China na lalo pang palakasin ang kontrol nito sa Scarborough Shoal. Kabilang raw dito ang mga routine patrols para agad maimbestigahan at maaksyonan ang mga ituturing ng China na paglabag sa kanilang batas. In the same manner, we reject this declaration issuance of the different agencies from China, and we call on China to refrain from implementing any measures to withdraw their issuances and respect the Philippines' sovereignty. Ang paglalabas ng China ng mga patakaran sa inaangkin nitong Scarborough Shoal, dati na rin tinugunan ng Philippine Embassy sa Beijing.
Ayon kay Philippine Ambassador to Beijing sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News. I think we have addressed this issue. Of course, we oppose unilateral actions like that. And I think that's where we stand. That's where our department's position is. Kasabay nito, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hindi bababa sa 48 Navy ships ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namonitor sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Nakarating na rin sa Department of Foreign Affairs ang mga ulat tungkol sa sinasabing military drills ng China. What we can assure our public is that the AFP, the PCG are continuously monitoring these incidents, and the Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereign rights and jurisdiction. Ayon kay Ambassador Flor Cruz, hindi pa nila natatalakay sa Beijing ang tungkol sa mga drill na ito sa West Philippine Sea, partikular sa Baho de Masinloc. Sa kabila nito, ayon kay Ambassador Flor Cruz, layunin Ito na, hindi naman kasi maitatanggi na talagang merong sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas kapag ang pinag-uusapan po ay West Philippine Sea. Pero sa ibang larangan mga tol, wala pong problema sa relasyon ng China at Pilipinas. ng new equilibrium na tinukoy noon ng Pangulo na panindigan ang Sa posisyon madaling ng Pilipinas salita, may habang tensyon maayos sa na usapin na- namamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan at Huwag ka munang magsalita, ChatGPT, ha? Hindi pa kita tinatanong. Sige, tahimik na. ipinagpapatuloy ang kooperasyon sa ibang larangan. We want to create space for diplomacy and dialogue to allow us to pursue other Philippine national interests. While, again, on premise, we stand by our principled position. Sabi nga ng Pangulo, what is ours, we will not give up. Samantalang sa gitna ng mga gusot sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy raw ang pag-usad ng malaking trade relationship ng dalawang bansa. Lalo't isa pala sa pinakamahalagang ini-export ng Pilipinas sa China ay nickel, isang mineral na kailangan sa paggawa ng batteries at iba pang green technologies. Ang Pilipinas ngayon ang isa sa mga pangunahing supplier ng nickel sa China. Ayon kay Peñaranda, nakikipag-usap din ang Pilipinas sa malalaking kumpanya sa China, hindi lang para bumili ng nickel, kundi para maglagay rin ng processing operation sa Pilipinas. Ongoing yung usapan with some big companies kasi lahat, as you know, everyone is looking for minerals. No? So people are securing that supply. No? So we're working on that. And we also work with related industries na nangangailangan nito. Tinututukan din ng Philippine Embassy sa Beijing ang muling pagdami ng Chinese tourists sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Tourism Office sa Beijing, nakatutulong ang pagsugpo sa mga illegal na pogo na sinusuportahan din ng Chinese government para muling mapalakas ang imahe ng Pilipinas bilang ligtas na destinasyon. Bukod sa Boracay at Bohol, lumalakas din daw ang interes ng Chinese tourists sa Dumaguete, Siquijor at Siargao. Kailangan pa rin nating pagandahin yung connectivity, meaning yung more flights to the Philippines, at saka buksan pa yung airport here. Kasi dalawa lang ang international airports na open to Chinese tourists, Manila and Cebu. Target ng Tourism Office na maibalik sa loob ng 2 hanggang 3 taon ang dating antas ng Chinese tourist arrivals sa Pilipinas. Yan, di ba? Overall, mga tol, other than West Philippine Sea issue, maayos po. Hindi naman kasi tayo nakikipag-away at hindi po dinidemonize ang China. Katulad ng parang pinalalabas nitong si Pulong Duterte. Ngayon, tanungin natin si ChatGPT. Ano bang masasabi mo sa usapin sa West Philippine Sea? Sandali, iipunin ko lang. Sa usapin ng West Philippine Sea, magkaiba ang punto pero may parehong mahalagang bahagi. Yung isa, tama si Commodore Tariela na mahalaga ang ipaalam sa publiko at sa mundo ang mga nangyayari sa WPS dahil nakakatulong ito para sa international support at para malinaw sa mamamayan kung ano ang nangyayari. Yung isa naman, may punto rin si Congressman Pulong Duterte na mahalaga ang diplomasya, lalo na sa usaping foreign relations. Pero hindi naman mutually exclusive ang dalawa.
Pwedeng sabay ang diplomatic engagement sa pamamagitan ng DFA at transparency mula sa Coast Guard para ipakita ang aktwal na sitwasyon. Tungkol naman sa tanong kung pro-China ba si Pulong, hindi makatarong ang mag-label base lang sa palitan nila. Mas tama sigurong sabihin na magkaiba sila ng approach, isa mas diin sa diplomasya, isa mas diin sa public disclosure. Talagang ayaw mong maging bias kaya ganyan ang sagot mo. Pero ang nakikita kasi ng publiko, simula nung kami tumutok dito sa usapin sa West Philippine Sea, itong mga Duterte at supporters nito ay talagang kung ano yung sinasabi ng China at mga naratibo nito, ay yun yung kanilang ini-echo sa social media. Napapansin mo ba yun? Napakaraming mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte, ang ganun ang nililitan niya sa harapan ng publiko. At even, ang mga Duterte, ito nga pong Vice President na si Sara Duterte, never itong nagsalita kapag ang pinag-uusapan ay China. Never itong nagkondena kapag ang ginagawa ng Chinese Coast Guard diyan sa West Philippine Sea ay panghaharas, pangkukuwers at kung ano pang hindi magandang bagay sa ating mga Coast Guard. O anong tingin mo doon, ChatGPT? Hindi ka pa rin babayas? Pabor para sa gobyerno? Pabor para sa Pilipinas? Sandali lang Yes ko ang punto mo. Oo, marami ang nakakapansin na bihira silang magsalita ng direkta laban sa China sa WPS at natural na tanongin yan ng publiko. Pero, hindi rin automatic na dahil tahimik sila sa isang issue, ibig sabihin agad na sang-ayon sila. Yung mas masasabi natin ng malinaw ay may kulang sa komunikasyon nila at yun nagbubukas ng iba't ibang interpretasyon. Kung ang tanong ano ang dapat unahin Teka lang, para sa ChatGPT. akin? Nabanggit mo may kulang Sige. sa komunikasyon. Ano ba yung kulang sa komunikasyon na napapansin mo sa mga Duterte? Sandali, i-set ko lang. Ang ibig kong sabihin sa kulang sa komunikasyon ay ito. Kapag may mga seryosong insidente sa WPS, bihira tayo makarinig ng malinaw at tuloy-tuloy na posisyon mula sa kanila tungkol sa mismong aksyon ng China. Kapag walang ganung pahayag, natural na maraming magtatanong at magkakaroon ng sari-saring basa. Mula sa baka strategic silence ito, hanggang sa parang hindi nila binibigyan ng diin. Yung kawalan ng consistent na pahayag ang nagiging puwang para sa haka-haka. Hindi ibig sabihin nito may napatunayang intensyon. Pero sa politika, ang katahimikan sa isang sensitibong issue madalas mag-iwan ng maraming tanong. At ganun yung nangyayari. Kasi nga, ayaw magsalita ni Sara Duterte. Kung magsasalita man ang ibang mga Duterte, katulad nitong si Pulong Duterte, ay talagang kitang-kita natin na kinakampihan niya ang China. Sa bagay, wala naman kaming aasahan sa iyo, ChatGPT. Kasi balansi ka sa lahat ng pagkakataon. Kayo mga tol, ano bang masasabi nyo sa usapin na ito? Huwag ka nang sumagot, ChatGPT. Hintayin mong tanungin kita. Yan Sige, tahimik lang ako. tahimik ka lang dyan. Pero mga tol, maibalik ko lamang dito sa ating pinag-uusapan. Kasi si ChatGPT, syempre, wala tayong aasahan sa kanya. Balansi talaga siya Kahit negatibo na, hindi niya pa rin sasabihin negatibo na. Pero kitang-kita naman natin kung ano ang ginagawa ng mga Duterte at ng mga supporters po nito sa ating pakikipaglaban sa West Philippine Sea. Never kang makakakita ng isang Duterte nor mga supporters nila na nagsasalita para kundinahin ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi nila kayang gawin yon. Ang tanong, bakit hindi nila kayang gawin? No? Kung nang bibintang itong si Pulong Duterte kay Commodore Tariela ng halagang 10 milyong piso, ayuda daw, I do not know kung ano tinutukoy niya doon, tayo naman kaya magtanong sa mga Duterte, anong napapala ninyo sa China? Anong meron sa inyo sa pagitan ng China para kahit obvious na yung mga personnel natin, Coast Guard in particular, nasasaktan, meron pang almost mabulag, Tapos, pinalo pa sa ulo, hindi natin napakinggan itong mga Duterte na nagkondena. Kasi basic na yon mga tol. Dapat,
sa pinaka-strongest terms, ika nga, kondenahin mo na yung ginawa ng China dahil sa pupukpukin ba naman yung sundalo natin? 'Di ba? Almost makapatay na. Pero tahimik lamang sila. Kaya ang valid question, anong meron? Bakit hindi nyo magawang kondenahin ang China bagkus itong mga nakikipaglaban para sa ating karapatan dyan ay siya pang binibira nitong si Pulong Duterte. Napakatagal na ng issue na ito pero until now, never po nating nakita na ang mga Duterte pumanig partikular doon sa karapatan po natin dyan. Ang linaw-linaw ng arbitral ruling noong 2016 o ChatGPT, matanong kita ulit, paliwanag mo sa amin kumpleto, Ricados, ang usapin na yan, yung naging arbitral ruling sa China at Pilipinas noong 2016 kung saan nanalo ang Pilipinas. Pakipaliwanag mo sa amin ng kumpleto. Sandali, kukuha lang ako ng malinaw na buhat. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa arbitration sa ilalim ng arbitration. UNCLOS sa Permanent Court of Arbitration. Mahalaga ito dahil sinabi ng tribunal na walang legal na basihan ang 9-line claim ng China at kinilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng EEZ nito. Ang hamon, walang enforcement arm ang tribunal, kaya kahit may malinaw na panalo sa papel, mahirap ang implementasyon. Kaya mahalaga pa rin ang diplomasya, public communication, at pakikipagtulungan sa ibang bansa. Yun naman yung ginagawa ng Pilipinas. Ang problema nga lang, bakit nila sinasaktan? May tanong nga dito yung isang viewer natin, si Elena Ilarde. Sabi niya, Tol, tanong mo kung tama ba sinasaktan ng China ang Coast Guard natin at bakit tahimik lang ang DDS? Kaya mo bang sagutin yan, ChatGPT? Sandali, oo. Sagutin ko ng malinaw. Hindi tama ang pananakit o panghaharas sa Coast Guard natin. Mula sa pananaw ng Pilipinas at ng international law, may karapatan ang bansa sa mga lehitimong gawain sa loob ng EEZ nito. At ang anumang aksyon na naglalagay sa peligro sa buhay ng mga tauhan natin, kinokondena ng gobyerno at ng maraming bansa. Yung tanong kung bakit pahimik ang DDS, hindi pare-pareho ang lahat. May mga taga-suporta na nagsasalita, may iba namang mas pinipiling tumutok sa diplomasya. Pero kung ang pag-uusapan ay mga pangunahing personalidad, totoo na madalas maging sentro ng patikos ang kakulangan ng hayagang pagkondena. At mula sa pananaw ng mga kritiko, ito ang kakulangan na gusto nilang punan o marinig. Sa dulo, ang mahalaga ay manatiling nakasentro tayo sa interes ng Pilipinas at sa kaligtasan ng mga tao natin sa dagat. Ang tanong, interes ba ng Pilipinas ang nakikita natin sa mga Duterte at sa mga DDS kapag ang pinag-uusapan West Philippine Sea? Sandali, i-check ko lang mabuti. Ang masasabi ko lang ng responsable ay ganito. May mga kritiko na nagsasabing hindi sapat ang ipinakitang suporta ng ilang pangunahing personalidad sa hayagang pagkondena. At dahil doon, may perception na kulang ang diin sa issue. Sa kabilang banda, ang mga Duterte at mga taga-suporta nila, karaniwang nag-aangkin na mas maingat na diplomasya ang paraan nila. Kung interes ng Pilipinas ang gagawing batayan, mahalagang tanungin ng publiko kung ang isang posisyon o katahimikan ay nakakatulong o hindi sa pagtatanggol ng karapatan at kaligtasan ng mga Pilipino sa dagat. Yun ang sentrong usapan, higit kaysa sa kung sinong grupo ang nagsasabi nito. Kung sinasabi mo ngayon na ang mga DDS, partikular itong Duterte supporter na si Senator Robin Padilla, at ang pamantayan mo ay diplomasya, bakit sinasabi ni Robin Padilla na kapag tayo winater cannon, mag-water cannon din tayo sa kanila? Diba mukhang salungat yon sa sinasabing diplomasya? Ang ibig sabihin, kapag ka parang papabor sa kanila ang naratibo, diplomasya. Pero kapag ka maaaring mapunan o mapuna sila ng China sa kanilang mga sasabihin, tatahimik na lang sila. Ganun ba ang diplomasya na pinapaliwanag mo, ChatGPT?
Sandali, isiset ko lang. Ang hindi ko sinasabi ay na pare-pareho o iisa ang linya ng lahat ng Duterte supporters. Kung may nagsasabing bumante ng kapareho, ibang mensahe yon kaysa sa maingat na diplomasya. Kaya oo, pwedeng punahin kung may hindi pagkakatugma sa pagitan ng sinasabing prinsipyo at ng mga pahayag ng ilang personalidad. At doon pumapasok ang tanong ng consistency. Kung diplomasya ang argumento, kailangan malinaw kung ano ang ibig sabihin nito sa aktual na pangyayari. At kung may pahayag na tila salungat doon, may karapatan ang publiko na magtanong at humingi ng malinaw at pare-parehong paliwanag. May nagtatanong, DD shit ka ba? DDS ka ba? ChatGPT. Pinasa ko lang. Hindi ako DDS o kalaban ng DDS. Wala akong kinikilingan. Trabaho yan. ko lang magpaliwanag ng malinaw. At kung may kulang o hindi tugma sa mga pahayag, yon ang tutulungan kong linawin. Kasi nasa gitna talaga ito si ChatGPT. We cannot expect na kakampihan nila niya yung naratibo po natin dito, mga tol. Isa pang tanong, Pilipino ka ba, ChatGPT? Hindi ako Pilipino. Wala akong nasyonalidad o sariling paninindigan. Tagapaliwanag lang base sa mga impormasyon at konteksto. Ang mahalaga, malinaw at patas ang pagpapaliwanag. May isa pang tanong, tama ba na tahimik lang ang Vice President sa nangyayari sa West Philippine Sea? Even sinasakta na ang ating Coast Guard? Sandali lang. Yung tanong na tama ba, may dalawang punto. Walang batas na obligado magsalita ang vice-presidente sa bawat insidente. Pero bilang mataas na halan na opisyal, maraming mamamayan ang umaasa ng malinaw na pahayag, lalo na kung may mga ulat ng pananakit o panghaharas sa Coast Guard. Dahil dito nagkakaroon ng batikos at mga tanong kapag hindi sila nagsasalita. Sa huli, ang kawalan ng pahayag ay nagiging usaping pampubliko at bahagi ng pananagutan sa mga mamamayan ang humarap sa mga tanong na iyon. Pero hindi sapat ang katahimikan lang para sabihing alam natin ang eksaktong motibo. Tama ka naman kasi syempre ebidensya ang magsasabi para malaman natin kung ano ba talaga ang intensyon nitong si Sara Duterte. Kaso lang sa larangan ng pampublikong usapin katulad niyang sa West Philippine Sea, lalong-lalo na mataas ang katungkulan nitong si Sara Duterte, 'di ba? Ine-expect namin na siya yung magsasalita. 'Yun ang problema. Hindi nagsasalita si Sara Duterte. At kung magsalita man ng isang Duterte katulad ni Pulong Duterte, alam natin kung ano yung kanyang tinatahak na landas. Ito ay pagkampi o pagkiling sa China o sa naratibo nito. No? Salamat sa iyo, ChatGPT, sapagkat ikaw ay nasa balanse lamang eh. Kaya ang itatanong lagi natin dito kay ChatGPT, mga tol, facts. No? Pagka opinion, balancing opinion lagi sasabihin nito eh. Sa mga manonood po natin, maaaring maging regular na natin kasama itong si ChatGPT sa ating mga talakayan. Ano bang masasabi mo doon, ChatGPT? Game ako dyan. Kung makakatulong para maging mas malinaw at maayos ang usapan, nandito lang ako. Magtanong lang kayo, tutulong akong maglatag ng malinaw at mahinahong paliwanag. Para sa iyo at sa mga tol na nakikinig. Tanong ko lang, ChatGPT, ano sa tingin mo ang kahihinatnan sa pagitan ng sigalot na yan ng Pilipinas at ng China kung ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea? Sandali, titimbangin ko. Magandang tanong yon. Sa ngayon, ang pinakamalamang na direksyon ay magpapatuloy ang tensyon pero iiwas ang magkabilang panig sa full-scale conflict. Mas makikita natin ang tuloy-tuloy na mga insidente sa dagat, mas matitinding palitan ng pahayag, at sabay nito ang pagpapatuloy ng diplomasya. Posible ring lumakas pa ang suporta ng ibang bansa sa Pilipinas pero hindi mawawala agad ang alitan dahil malalim ang pinag-uugatan at magkaiba ang legal na posisyon. Kaya ang pinakamakatotohanan inaasahan, tuloy ang sagalot pero tuloy din ang paghanap ng paraan para ipaglaban ang karapatan ng hindi na uuwi sa digmaan. Ang mahalaga, maprotektahan ang mga tao natin at ang soberanong karapatan ng hindi lumalala sa mas malawak na tunggalian. Eto, may mga tanong pa rito. Isa-isahin ko, ChatGPT, makinig ka. Pakitanong, paano masugpo ang trolls ng mga Duterte? Sandali.
Mahirap silang tuluyang masugpo pero pwedeng mabawasan ang epekto nila. Isa, huwag palakihin ang abot nila sa pamamagitan ng hindi pag-quote o pag-share ng paulit-ulit. I-report o i-mute kapag malinaw na pananakot o panloloko. Dalawa, sagutin ang maling impormasyon gamit ang ebidensya, hindi insulto. Mas epektibo ang mahinahon, may basehan at malinaw na paliwanag. Iwasan din ang pag-stereotype. Hindi lahat ng tao sa isang grupo ay troll. Panghuli, palakasin ang digital literacy. Turuan ang audience kung paano pumilatis ng sources para hindi basta-basta malinlan. Sa dulo, mas matibay na ebidensya at mas malinaw na paliwanag ang panlaban, hindi mas malakas na sigawan. Another question. ChatGPT, bakla ba si Duterte? Uulitin ko yung tanong ko. ChatGPT, bakla ba si Baste Duterte? Saglit. Wala akong alam na ebidensya o pahayag na nagpapatunay yan. Ang sexual na oryentasyon ng isang tao ay hindi dapat ipinagpapalagay o ginagamit para manira. Kung may tanong ka tungkol sa mga pampublikong pahayag, polisiya o aksyon niya bilang opisyal, handa akong tulungan kang suriin yon ng patas at may basehan. Oh, sige, salamat. Anak ng teteng na ito, mga tol. O sige, mga tol, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Lalong-lalo na sa mga nanonood ng replay po natin kasi mahina talaga ang live stream natin ngayon pero lumalakas yung ating replay. Parehas lang naman yon. Kaya salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang dito na lamang muna. Meron lamang family affair ngayon. Unfortunately, na-cancel yung DFA appointment namin dahil sa wala pong pasok ang gobyerno pero still tutuloy pa rin ang pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.